Meron tayong dalawang malaking problema na nakikita ko po, no? Of course, mas malaking problema sa ekonomiya, yung crisis. Pero at the same time, we're also dealing with the political issues, no? I'd like to get your thoughts on this, no? May mga nagsasabi kasi na bawasan na yung pag-uusap tungkol sa politika kasi dapat ang problema natin yung ekonomiya. Nasa inyo yan. Kasi kayo yung laging nag-bring up ng politika. Ako, honestly, Christian, as you know, nandito kami para magtrabaho. And right now, any talk about the next elections, anong mga grouping, tandem o survey, palagay ko, mas nag-iinis pa yung taong bayan. Ang hinahanap nila, aksyon pagdating dito sa mga problemang ito. And ang hinahanap nila, magtulungan naman kayo. Here in the Senate, to be fair, pagdating sa ekonomiya, may kakayahan kaming magtulungan at may kakayahan kaming magsama-sama. So, I agree na right now, ang crisis, ang economic crisis natin ang pinakamahalagang pag-usapan. Ito muna ang i-focus natin. Pero at the same time, gumugulong, for instance, yung elephant in the room. May impeachment proceedings sa House, no? Anong attitude nyo rito? Well, The context ano of kasi, it's a constitutional duty of the Senate to try any impeachment that is brought up by the House. At handa naman kami. Handa kaming maging judge, maging mga judges dito. Handa kami na tingnan yan fairly. Pero that's really up to the House kung anong gagawin nila dyan. I think ang Senado, ang masasabi lang namin, kung ano man ang gagawin nila, handa kami dito. mukhang matutuloy ba yung forthwith kung sakasakali? We should follow the Constitution, Christian. That's been my position ever since, no? So kung yan ay aabot sa amin, may tungkulin kami na ituloy yan, no? Pero kung kailan yan na pupunta dito or anong plano, nasa Kongreso yan. Pero what do you think of the end or proposition by the Duterte supporters sa tipong sinasabi nila, huwag na pag-usapan itong impeachment. Ang problema itong issue ng ekonomiya. Well, sa taong bayan, ang problema talaga ng ekonomiya ang pinakaunang doon. But that's really up to Congress. Desisyon yan ng Kongreso. At alam mo naman kami dito, may parliamentary courtesy kami. No? So, whatever Congress decides, kung i-decide nila na itaas yan sa amin, handa kami dito. Kung i-decide nila na ipagpaliban yung impeachment hearings, then that's really up to them already. Ito po nakadikit sa issue ng bitoka to, no? Kasi inisip ko rin dati, kung yung pondo ng bayan hindi naman kinulimbat, mas marami tayong Exactly. Ibig sabihin, kaya dapat pagsabayin yung pag-address economic issues at saka accountability. Ang tanong ko po, parang nakakalimutan na yata dito sa issue ng flood control. What do you think? Well, alam mo, we're also tracking social media, no? Siyempre, nagiging, siya, it takes a backseat to the economic problems. Pero Christian, hintayin mo lang mag-rainy season ulit at magbabaha ulit at aakyat ulit yan sa isipan ng mga tao. And you're absolutely correct. Kung hindi yan nanakaw, ang raming pera natin, no? Para sa classrooms, para sa tulong sa mga nangangailangan, para sa ating mga ospital. Babalik at babalik tayo dyan eh. Yung bansa natin, napakalaki ng budget. Kung ninanakaw ang 1 trilyon dyan, 1 trilyon yung piso na hindi pupunta sa taong bayan. At kapag panahon ng krisis, ito yung panahon na kailangan mo ng cash. Kailangan mo ng pondo. No? Ito yung panahon na itong budget na ito yung dapat binibigay sa ating mga magsasaka, mangingisda, sa ating mga nagbebenta sa palengke, sa ating transport workers. This is the time that we should have all of this cash. At kung tatanungin mo ako, dapat nakahanda yung gobyerno dito. Kung sasabihin sa akin, walang cash o walang pondo, ang tanong ko, saan napunta yung pera? Diba? And you're correct. All of these years na nagnanakawan lang tayo, yung perang yan, dapat napupunta yan sa taong bayan, dapat napupunta yan sa progreso ng ating bansa. Nababagalan din ba kayo dun sa proseso ng pagpapanagot, especially dun sa mga malalaking isda? Oh, hindi lang ako. I think lahat tayo. I think lahat tayo. Ang hinahanap natin dyan, Christian, ikulong ang sangkot, ibalik ang pera, baguhin ang sistema. Yung ikulong ang sangkot, we're still waiting, di ba? Naghihintay pa rin tayo. Yung ibalik yung pera, parang last I heard by mga measures to reclaim, pero ilang billion lang yan, umaabot ng hundreds of billions yung nanakaw sa atin. Baguhin ang sistema, yung bill natin, yung kadena bill, we're still waiting for the congressional version. I have a commitment from them na ipapasa yan in the next session. So hopefully, before the next SONA, pasado na yung kadena law. And that will create the measures para mas magkaroon tayo ng transparency. At least yun, may movement. Pero I think yung taong bayan, naghihintay talaga na gumalaw dito. Now, ito na yung crisis na ito. We have to address this crisis first, no? Kasi kung tutuusin itong posibleng pagtaas ng presyo ng bilihin, baka, we don't know, baka mag-lead into a supply crisis. Pag nagka-supply crisis tayo, Christian, titigil ang ekonomiya natin. So, all hands on deck, kailangan nakafocus tayo dito. Pero ako, ang alam ko hindi ito mawawala.
Kasi as soon as magsimula ang rainy season, pag pumatak na yung June or July, nagsimula na yung rainy season, nagsimula na ulit yung pagbaha, maalala ng tao yan. And I'm hoping that we can see resolution on these cases even before the next State of the Nation. If I'm not mistaken, you were among those that signed, no? Yung Blue Ribbon Committee report, at least yung partial. Yes. Ano bang kinabukasan ng report na yan? Well, it's still being routed here. So, Pero what's keeping it from coming to fruition? At least yung logical conclusion niya. you have to ask the other senators, no? But From your perspective. it's being routed now. Nakalagay naman doon na yung mga nabanggit, kailangan imbestigahan, kailangan ng further fact-finding, and therefore I sign that. Would you agree na itong problema natin na kinakaharap ngayon, this would somehow define our future, especially in 2028? Well, alam mo, ang rami kasi nangyayari sa... ang tagal pa kasi ng 2028, Christian. It's Matagal na malapit. Matagal na malapit, exactly. No? 2 years away, nobody expected na magkaka-crisis tayo na ganito even in January, right? No? Hindi natin ina-expect to. So marami talagang mangyayari. Palagay ko yung lahat ng mga instances na ito yung mag-lead up to the 2028 decision. Sana ang taong bayan yung makikita nila, yung hanapin nilang mga leader, yung kayang mag-address ng mga krisis na ito, no? Kayang tugunan yung mga problema, kayang umaksyon ng mabilis, at maging matibay, no? Pagdating sa mga issues ng korupsyon. Nakakahiyang pag-usapan ang gantong politika habang nagkakakrisis tayo. It's just not the right time. Ang politika, may tamang panahon yan. May tamang oras yan. And right now, it's just not the right time, honestly. The more we talk about politics, the more we divide the country. Now is the time we have to bring people together, no, to address these problems genuinely. No?